nakita po natin na ang dami na namang kumakalat na nagsasalita na sinasabi na naman nila, they're claiming na pagmamayari na naman nila yung Palawan. Naku, isa na yan sa pinakamalaking fake news sa araw na to. So, nakakalungkot. That's why sabi ko nga po dun sa stand natin, hindi pwede naman na hindi pro-Pilipinas yung mga iboboto natin na senador. Kailangan yung malasakit saka yung dedikasyon nila para sa bansa. Napakaklaro naman po yan. Kaya yung mga medyo tikom dyan, alam na this. Hindi sila pro-Pilipinas. Kailangan ko pa ba sabihin kung kanino sila pro? Diba? Mga pro-troll na yan, sigurado. Magkakasama lahat yan. So, gano'n lang po kasimple yung stand ko doon. I mean, I have been consistent with all my statements na wag po natin bibigyan ng pagkakataon yung mga hindi pro-Pilipinas na kandidato. Kasi yun ang dapat number 1 na criteria ng tumatakbo na senador. Kahit naman hindi sobrang galing, na hindi sobrang sipag, kahit na hindi wala pang plataforma, siguro medyo makakalusot pa yung mga yun. Pero yung number 1 na criteria na hindi ka maka-Pilipinas, dapat pro-Pilipinas ka. Na number 1 na criteria para sa mga senador.